Maagang tumungo si Samantha sa mansyong pinagtatrabahuhan ng ina nito. Siya na muna ang kasalukuyang papalit sa trabaho ng ina dahil nagkaroon ito ng sakit at kinakailangan itong makapagpahinga ng ilang linggo. Suot ang kumupas na pantalon at lumang damit ni Samantha. Hindi pa rin ito naitago ang angking kagandahan. Mula sa malanyebe niyang balat, mapupulang pisngi at labi lalo na ang mahaba at itim na buhok. Magandang umaga po, Mang Kanor. Masayang bati ng dalaga nang makapasok na siya sa village kung saan nakatirang pinakamayamang pamilya sa kanilang bayan. Pinagbuksan naman siya ng matandang security guard ng gate at inalalayan sa mga gamit na dala niya. Ang mga gamit na ito ay ang gamit niyang gagamitin sa ilang buwan na dito siya titira. Abat, ikaw ay gumaganda palalo, Samantha. Ikaw ba niyan ay may nobyo na? Sambit ng matandang lalaki, ang security guard ng village kung saan nagtatrabaho ang kaniyang ina. Payak na natawa si Samantha sa matanda at sinagot ito ng magalang. Wala pa ho sa isipan kong pagnonobyo. Naku, sayang naman dahil napakagandang bata mo pa naman. Mag-iingat ka sa loob, iha, dahil ang senyorito Andre ay mainitin ng ulo. Sambit ng matandang security guard sa kanya. Nagtataka man si Samantha sa tinura ng matanda ay nagpasya siyang wag na itong pansinin at nagpaalam na siyang papasok sa loob. Unang bumungad kay Samantha nang makatapak siya sa loob ng mansyon ay ang naglalakihang paintings, mga mamahaling gamit na ngayon lamang niya nakita sa tanang buhay niya at mga vase na sa tansya niya ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Huling tapak ni Samantha sa mansyon na ito ay noong nasa 5 taon pa lamang siya at natatandaan niya noon na hindi ganito kaganda ang mansyon. Natatandaan pa din niya ang binatang masungit noon na inaway siya dahil lang sa madumi ang suot niyang tsinelas nang pumasok siya sa loob ng kwarto nito. Napaisip si Samantha kung narito pa kaya ang binatang yon. Binitawan muna ni Samantha ang dalang mga gamit sa lapag, malapit sa malinis at malambot na sofa. Ilang di pa ang layo sa kanya. Pinakiramdaman niya ang paligid at namayani ang katahimikan doon, na tila walang tao. Tao po? Aniya nang walang sumalubong sa kanya. Ako po si Samantha, at ako po muna ang magiging kasambahay niyo habang wala pa si inay. Muling sambit niya ngunit walang sumagot sa kanya. Dala ng kuryosidad nang makarinig ng iilang halinghing sa isang silid. Hindi na napigilan ni Samantha na hindi lapitan ito. Sa siwang ng pintuan kung saan nagmumula ang may hinang halinghing, nakita niya ang isang lalaki na may kasiping na babae. Dahil sa kahiyan at gulat, napaatras si Samantha at hindi niya sinasadyang nakabig ang isang vase malapit sa kanya. Lumikha iyon ng malakas na ingay. Namutla din siya nang makitang basag na ang vase kaya agad-agad niya itong nilapitan at pinulot ang bawat basag na piraso. Who are you? Napahinto siya sa pagpulot ng piraso ng vase nang huminto sa harapan niya ang 2 pares ng paa. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo at mas lalo siyang namutla sa nabungaran. Blankong mga mata habang masama ang tingin sa kanya, lalo na nang lumipat ang tingin nito sa vase na nabasag niya. I'm sorry, sir. Hindi ko po sinasadya. Naiiyak na bulong ni Samantha sa lalaki. Really? Tila nanunuya nitong sabi. Nagulat po kasi ako dahil sa nakita ko, kaya natabi ko nang hindi sinasadya ang vase. Katwiran pa ni Samantha gamit ang maliit na boses. Alam ko po na mahal ang vase na to kaya hayaan niyo po akong magtrabaho hanggang sa mabayaran ko ang vase na to. Pagputol niya sa sasabihin sana ng binata sa kanya. Kaya nga po ako magtatrabaho para mabayaran ng vase. Gagawin ko po ang lahat ng ipag-uutos niyo. Huwag niyo lang pong alisin si nanay sa trabaho niya. Ang sinasabi ko rito, opo, uumpisan ko na po ang trabaho ko. Can you at least shut up? Hayaan mo kong tapusin ang sinasabi ko. Sabat ka ng sabat. Bulyaw ng lalaki sa kanya na mas lalong nagpaputla kay Samantha. Napansin ng binatang nasa harapan niya ang pangingilid ng luha sa mata ng babae. Hindi niya sinasadyang sigawan ito ngunit ayaw kasi siya nitong patapusin. Yumuko ito at pinaglaruan ng suot na lumang damit.
Napansin din ng binata na may pumatak na butil ng luha sa lapag. Kaya napakamot na lang ng sariling ulo at padaskol na iniwan ito. Kilala ng binata ang babae dahil kahit ilang taon na ang lumipas, kilalang-kilala niya pa rin ang magandang mukha nito. Lalo na ang maganda at mahaba nitong buhok. Luha ang pinulot ni Samantha ang basag na piraso ng vase habang may sama ng loob dahil sinigawan siya ng lalaking nagpaiyak din sa kanya noon. Akala niya ay tuluyan na siya nitong iniwan sa pasilyo ng mansyon nang muli niyang makita ang binata na naglalakad patungo sa kanya. Pagkatapos mo dyan, ipagluto mo ako ng lunch at pakiplansya na rin ang mga damit ko sa kwarto. Pakialis na rin ang babaeng yun sa kwarto ko at gusto ko pagbalik ko rito na gawa mo ng pinag-uutos ko. Pero paano po ito? Aniya at tinuro ang vase sa lapag. Clean it later and do what I said first. Muli siyang iniwan ito ng walang pasabi. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Una niyang pinalis ang babaeng mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kama nito. Nagalit pa ang babae sa kanya ngunit pagkuhan ay umalis rin ito ng tahimik. Plinansya niya ang damit nito at ang panghuli ay ang pagluluto ng lunch. Dito siya namutla nang maalalang hindi pala siya marunong magluto. Bakit wala pang Ay, kabayang bundat! Hiyaw ni Samantha at nagawa pang maibato ang tanga na sandok. Naningkit ang mga mata ng binata nang makitang wala pang pagkain ang nayahapag sa mesa. Nagtatanong siyang napatingin sa babae na namumutla na naman. Unti-unting na-realize ni Andre ang nangyayari sa mga oras na ito. Napamura siya sa isipan dahil hindi marunong magluto ang babae. What? Don't tell me. Sorry po. Nahihiyang sagot ni Samantha. Oh God! Sambit nito bago nag-walk out. Sir Andre, sorry po, ako na pong bahala sa breakfast mo basta wag mo lang tanggalin si inay sa trabaho niya. Hiyaw ng babae kay Andre habang sinusundan siya nito patungo sa kwarto niya. Sumasakit na ang ulo niya sa babae. Dahil sa loob ng isang linggong kasama niya ito sa pamamahay niya, wala na itong nagawang tama. Meron pala ang bisitin siya at pasakitin ang ulo niya sa kapalpakan nito. Sir Andre! Muling hiyaw nito nang makapasok silang pareho sa silid ni Andre. Umalis ka na muna sa harapan ko, Samantha. Kahit ngayon lang. Mahinahon yung pakiusap dahil namumuro na ito ngayon sa kanya. Sige, pero wag mong aalisin ang inay sa trabaho niya. Why would I do that? Alam mong ilang taon ang nagtatrabaho ang inay mo sa akin. Umalis ka na muna, pakiusap. Muling pakiusap niya rito. Hindi ka ba kakain? Pagtatanong ng dalaga sa kanya. Lalong namintig ang sentido niya sa kirot dahil sa sinabi nito. Sa loob ng isang linggong kamuntikan ng masunog ang buong mansyon dahil iniwan itong bukas ang gas stove. Sunod naman ay hinaluan niya ng kung ano ang pagkain na niluto niya. Kaya hindi siya nakapagtrabaho dahil nagtais siya. Promise, hindi na yun singsama ng kahapon. Itlog at hotdog nang niluto ko. Sabi ni Samantha. I'm not hungry. Tipid na sagot ni Andre bago umupo sa swivel chair niya at nagbuklat ng mga papeles na nasa ibabaw ng mesa. Kahit konti lang, kumain ka na kasi. Pamimilit nito. Hindi nga ako gutom. Mabuti pa'y alisin mo ng pagmumukha mo sa harapan ko at doon ka mambwisit. Marami akong trabahong dapat ayusin. Sigaw pa nito sa babae. Walang nagawa si Samantha kundi ang iwanan ito. Para kay Samantha, hindi naman ganoon kasama ang ugali nito. Bagkos palagi lang talagang mainit ang ulo at bugnutin ito. Tumungo na muna siya sa garden ng mansyon. At doon nagpalipas ng mga oras dahil simula nang dito siya manirahan, wala siyang ibang ginagawa. Halos hindi na siya nito gustong pahawakin pa ng mga gamit niya dahil nasisira niya ng hindi sinasadya. Dahil sa sobrang inip, kinuha niya sa loob ng bulsa ang mumurahing cellphone at dinaya lang numero ng kaibigan. Hindi pa ito nakakadalawang ring nang marinig ni Samantha ang pangalan niya. Samantha, halika nga dito! Malakas na sigaw nito at alam ni Samantha na umabot ito sa kabilang baryo dahil sa lakas ng boses.
Dali-dali siyang pumasok muli sa loob ng mansyon at natagpuan niya si Andre sa loob ng kusina. Hawak ang hotdog na niluto niya kanina, pero nawala ang ngiti niya nang makita ang galit nitong muka. Seriously? Babae ka ba? Hotdog lang at itlog, hindi mo pa magawang lutuin ng maayos. Anak ka ng isang katulong, hindi ba? Tapos hindi ka marunong magluto? Anito na may panunuya. Nasaktan si Samantha sa sinabi ni Andre. Napahawak siya sa dibdib niya nang magsimula itong manikip. Totoong anak siya ng isang katulong, ngunit ni minsan ay hindi niya naranasan ng ipagawa sa kanya ang mga gawaing bagay. Dahil ang inay niya ay pinag-focus siya sa pag-aaral. Sorry. Nasasaktan niyang sambit. Puro ka sorry pero hindi ka naman natututo. Bumalik ka na lang sa inyo. Dahil kaysa mapaganang trabaho ko, mas lalo mong pinapabigat. Naalerto si Samantha dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Sinubukan niyang lapitan ito, ngunit nilayon siya nito at tinabig ang plato kung saan ito nahulog at nabasag sa lapag. Natapos ang ilang oras niyang pinaghirapan. Nag-unahan sa pagtulo ang mga luha niya bago ito pinulot isa-isa. Naiintindihan ko naman na galit ka kasi puro kapalpakan ang ginagawa ko, pero wag mo naman sanang itapon ang pinaghirapan ko. Sambit ni Samantha kay Andre. Napansin ni Andre ang iilang paso sa braso nito na ngayon lang niya napansin. Namumula din ang ilan sa daliri nito, dala siguro ng mainit na mantika nang magluto ito. Dala na rin ang taas ng pride niya, hindi niya magawang humingi ng tawad dito. Nagpatuloy lang sa pagpulot si Samantha sa basag na plato at pagkain. Hindi na rin nakatiis si Andre kaya hinila niya ito gamit ang kamay at kinaladkad patungo sa kwarto niya. Bitawan mo nga ako! Reklamo ni Samantha nang sapilitan siyang kaladkarin. Ano pa bang gusto mo? Aalis na nga ako, di ba? Shut up! Ngayon, ano na naman tong gagawin mo? Pagagalitan mo na naman ako kasi hindi ko nalinis ng maayos ang kwarto mo? I said shut up! Ang ingay mo! Ang daldal mo! Pwede bang isara mo muna ang bibig mo kahit sandali lang? Hasik ni Andre na nagpatahimik sa babae. Kinuha ni Andre ang isang ointment sa ibabaw ng side table niya. Hinila ang kamay ni Samantha at siyang nagkusang nagpahid sa mga paso niya. I'm sorry. Bulong ni Andre. I didn't know. Mainit lang ang ulo ko. Dagdag pa nito. Palagi naman mainit ang ulo mo, di ba? Palagi mo kong pinag-iinitan sa maliit na bagay. Palagi kang masungit at nakasigaw sa akin. Natuwa si Andre sa pinapakitang kakyutan ng dalaga dahil nakanguso ito ngayon sa harapan niya. Aminado siya na sa babaeng ito niya naiilabas ang lahat ng init ng ulo dahil sa dami ng problema. Nakaramdam siya ng konsensya dahil sa naging pagtrato niya rito. I said I'm sorry. Hindi na mauulit. Ano bang gusto mo? Malambing na sabi ni Andre sa kanya na nagpatigil sandali sa mundo niya. Biglang kumislap ang mga mata ng dalaga dahil sa tinuran niya. Hindi ito mapakali sa pagkakaupo at tila may gustong ipabatid sa kanya, ngunit pinangungunahan ng hiya dahil na rin sa pagpula ng pisngi nito. Come on, sabihin mo kung anong gusto mo. Pag-uulit ni Andre na mas lalong nagpapula sa pisngi ng dalaga. Nagbaba ng tingin si Samantha at tulad ng palagi niyang ginagawa sa tuwing kinakabahan siya, ang laruin ng sariling mga daliri. Gusto niyang sabihin sa boss niya ang gusto niya, ngunit baka hindi nito magustuhan at sigawan siyang muli. Ito talaga ang ninanais ng puso niya dahil batid niya na paunti-unti nang nahuhulog ang loob para sa lalaki. Ikaw ang bahala kung ayaw mong sabihin sa akin ang gusto mong gawin ko. Isang beses lang ang oportunidad na to, Samantha. So grab and be greedy sometimes. Lalo na't palay nang lumalapit sa manok. Mahabang litanya niya bago tumayo at muling naglakad palapit sa pintuan. Hindi pa ito tuluyang nakakalabas ng silid ng sabihin ng dalaga ang gusto nitong gawin niya. Pinanlamigan siya at kinilabutan dahil mukhang mapapasubo ata siya. Date me. Gusto kong maranasan ang i-date ng lalaki. Sambit ni Samantha sa determinadong tono.
Akala ko ba gusto mo ng date? Anong ginagawa natin dito? Masungit na sambit ni Andre sa dalaga nang dalhin siya nito sa turo-turo. Tulad ng pinangako niya sa dalaga, na i-date ito ngunit hindi niya akalain na sa ganitong klaseng lugar pala siya dadalhin. Maraming tao. Mausok din. Dala ng mga pagkaing niluluto sa mismong kalsada. Mga batang naghahabulan. Mainit at hindi maganda ang amoy ng paligid. Hindi sanay si Andre sa ganitong lugar dahil lumaki itong may gintong kutsara sa bibig. Akala ko ba hindi mo na ako susungitan? Sabi mo 'di ba? Pumili ako kung saan ko gustong makipag-date. Dito ang gusto ko. Sambit ni Samantha. Hinila niya si Andre malapit sa isang stall ng kwek-kwek, kalamares, balat ng manok at kung ano-ano pa. Nakabusangot pa ito at kita na labag sa loob at sa mukha niyang parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi siya pinansin ni Samantha. Bagkus tumungo siya sa stall at pumili ng mga pwede nilang makain. Pinuno niya ng kwek-kwek, kalamares at isaw ang platong hawak. Kumuha na rin siya ng 2 klase ng sauce at muling bumalik sa mesa kung nasaan si Andre. Nakita itong nagsiselfone gamit ang bagong labas na iPhone. Nagmamadali siyang lumapit dito at hinablot ang cellphone niya. Anong problema mo? Give me back my phone. May mga dapat akong ayusin. Utos nito sa kanya at inilapag pa ang kamay sa harapan niya ngunit umiling lang si Samantha. Sinigurado niya na nailagay niya sa bag na nasa harapan niya ang cellphone nito. Dahil maraming magnanakaw sa paligid, hindi dapat sila naglalabas ng ganitong kamahal na gamit. Hindi ka pwedeng gumamit ng ganitong kagandang cellphone sa ganitong lugar dahil baka biglang hablutin. Paliwanag ni Samantha sa kanya. Nangunot ang noo ni Andre. Nakatitig lamang siya sa magandang mukha nito habang nilalantakan ng mga maduduming pagkain na yon. Huwag mo akong panoorin. Heto, tikman mo ang mga yan dahil nakakasiguro ako na masarap yan. Inusog pa ng dalaga ang pinggan sa harapan ng binata. No! Tanggi nito. Hindi nagustuhan ni Samantha ang tinura ng binata kaya siya nang kusang tumusok ng isang kwek-kwek. Oh, nga! Utos ng dalaga sa kanya. No, I'm good, hindi ako gutom. Muling tanggi nito. Pero hindi inalis ni Samantha ang pagkain sa harapan niya. 5 minutong lumipas pero ganun pa rin. Wala tuloy nagawa si Andre kundi ngumanga at kainin ng orange na maliit na bilog na yon. Akala niya ay masusuka siya ngunit hindi. Nagustuhan niya ang lasa ng maliit na orange sa bibig niya. Masarap hindi ba? Okay lang. Sagot ni Andre sa nahihiyang tono. Ayan, kumain ka ng marami. Libre ko to. Pagkatapos nito, uuwi na tayo. Sambit ng dalaga at inabot sa kanyang isa pang tinidor. Hindi na mabilang ni Andre kung ilang plato ng street foods ang naubos niya. Basta ang alam niya ay masarap ang mga ito at talagang kakaiba ang lasa. Pauwi na rin sila sa mansyon ng mga oras na yon nang maramdaman ni Samantha ang pag-vibrate ng cellphone ng lalaki sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nanlamig siya sa nabasa. May Kitty. May tumatawag sa cellphone mo. Aniya na walang gana. Kinuha naman ni Andre ang cellphone at sinagot ang tawag. Bahagyang lumayo siya sa dalaga ngunit malakas ang pandinig ni Samantha, kaya hindi nakaligtas sa kanya ang naging usapan nila. Okay ka lang? Pag-aalala ni Samantha nang makalapit na sa kanya si Andre na parang wala na sa mood dahil nawala ang kanina lamang na saya nito. Yes. Malamig nitong sagot sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nasa huling kanto na sila kung saan maaaninag na ang kanilang villa. Kating-kati si Samanthang tanungin kung sino ang kinausap nito. Ngunit wala siyang lakas ng loob. Pero gusto talaga niyang malaman kung sino ito at kung ano ang connection nila. Yung tumawag pala. Hindi na talaga niya matiis pang hindi alamin. What? Sino siya? Napapikit si Samantha nang lumabas sa bibig niya yon. Dinamba ng matinding kaba ang puso niya, lalo na nang magbago lalo ang itsura nito.
Pansin din niya ang pagkuyom ng mga kamao niya at ang pagtiim ng bagang. Wag kang magalit, sir. Na-curious lang ako. Bawi agad ni Samantha sa tanong. Akala niya hindi nasasagot ang boss niya pero nagkamali siya. Dahil pagdating nila sa mismong gate ng mansyon, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Nawala ang lahat ng saya na kanina lamang ay punong-puno siya. Nabura ang kakapiranggot na pag-asa na baka magustuhan din siya nito. My ex. 2 salita na nagpaguho sa pag-asa niya. Hindi na nagawa pang makapasok ni Samantha sa gate. Hinayaan niyang mauna si Andre at ni hindi siya nito inabala pang balikan ng tingin. At sa unang pagkakataon, umalpas ang masagana niyang luha. Luha na hindi galing sa ligaya, kundi sa sakit, lungkot, selos, at sobrang inggit. Kahit hindi aminin ng boss niya ay alam niyang apektado ito sa babae dahil sa pinakita nito, dahil sa inakto at naging sagot sa kanya. Hinawakan niyang sariling mukha ng makapa ang mga luha ay tsaka siya natawa ng pagak. Hindi kasi niya akalain na sa maikling panahon na magkasama sila ay talagang nahulog na ang loob niya. Ayos lang naman, dahil mamahalin pa rin kita ng hindi mo nalalaman. Tanging naibulong ni Samantha sa hangin. Umaasa na sana makaabot ito sa binata. 2 linggo nang nakalipas nang mangyari ang unang date nila ng boss niya. 2 linggo na rin itong mainit palagi ang ulo. Ngunit hindi naman siya nito pinag-iinitan. Ngunit hindi naman siya nito pinapansin. Tulad ngayon na patungo si Samantha sa mismong opisina nito upang dalhan siya ng merienda dahil simula kaninang umaga ay hindi pa rin ito kumakain. 2 katok ang ginawa niya sa wooden door nito. Come in. Dinig niyang sambit nito mula sa loob. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kaniyang walang damit pang itaas ang lalaki. May hawak na sigarilyo sa kanang kamay at nagkalat ang mga bote ng alak sa paligid. Dinalhan kita ng merienda. Banayad niyang sabi bago inilapag ang tray sa ibabaw ng mesa nito. Naawa siya sa lalaki dahil mukhang problemado ito ngayon. Hindi nga niya nakilala dahil sa kapal ng bigote nito. Magulo pa ang buhok at parang hindi nagpapalit ng suot na damit. Iwan mo na lang yan dyan at pakisarang pintuan paglabas mo. Walang ganyan nitong sabi. Hindi natinig si Samantha sa sinabi nito bagkos nanatili siyang nakatayo sa harapan ng binata. Napansin ata ni Andre na hindi pa rin siya umaalis kaya binalingan na siya nito ng tingin. Ano pa bang ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko sa'yo umalis ka? Maanghang nitong usal. Kailangan mo ba ng makakausap? Narito ako. Pwede mo kong kausapin. Alam kong may kinakaharap kang hindi maganda kaya pwede mong i-share sa akin. Ano namang may tutulong mo sa akin? Tila sinusubukan siya ng binata. Kung hindi ka lang talaga gwapo at kung hindi lang kita mahal, baka matagal na kitang iniwan. Sambit ni Samantha sa sarili. Try me. Umusli ang isi sa labi ni Andre sa sinabi ng dalaga sa harapan niya. Sa mga oras na ito, gusto niyang kainin ito ng buo dahil matagal na siya nagtitimping wag tikman ang mapupulang labi nito. Nakita niyang determinado kaya mas lalo siyang na-excite. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa swivel chair niya at dahan-dahang lumapit sa babaeng kinakabahan na ngayon. Talaga ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na kailangan ko ng halik? Ibibigay mo ba? Tutulungan mo ba ako? Nanunuksong wika ni Andre. Mas lalo siyang natawa ng mamula ang buong mukha nito. Hindi niya tuloy napigilan na hindi ito kurutin sa pisngi. Tatalikod na sana siya nang muli itong magsalita na hindi niya akalain na sasabihin nito. Pero kung sasabihin kong pwede mo akong halikan, gagawin mo ba? Balik pagtatanong nito sa kanya. Nilingon niya itong muli at sa oras na nagtama ang kanilang mga mata, wala na siyang sinayang na oras at siniilang babae ng mapagparusang halik. Mas pinailalim pa niya ang halik dito ngunit napatigil siya nang hindi ito tumugon sa kanya.
Kiss me back. Namamaos niyang sabi sa pagitan ng halikan nila. Hindi ko alam kung paano humalik. Nahihiyang sambit nito na mas lalong nagpa-excite sa kanya. Sabayan mo lang ako. Muli nilang pinagsaluhan ng mainit at banayad na halik. Hindi makapag-isip ng maayos si Andre dahil nalulunod ito sa tamis at lambot ng labi ng babae. Hindi rin niya alam kung kaya niyang huminto dahil sabik na sabik siya. Mas pinalalim pa niya hanggang sa maghiwalay sila. Inalikan mo ako? Hinihingal na sambit ni Samantha. I did kiss you, and I like it. Naitulak ni Samantha si Andre nang ma-realize ang ginawa nila. Nag-init ang pisngi niya nang makita pa sa labi ni Andre ang bakas ng kanyang lipstick. Mabilis siyang nanakbo paalis ng opisina nito. Hinalikan niya ako! Hinalikan ako ni Andre! Oh my God! Tili niya sa isip hanggang sa makapunta siya sa sariling silid. Naghilamos siya dala ng sobrang init ng mukha niya dahil sa kilig. Pero nawala yon. Nawala ang lahat ng kilig na meron siya nang marinig ang boses ni Andre sa may living room. Dinig niya yon dahil malapit lang sa living room ang kaniyang silid. Lumabas siya ng silid at nakita si Andre na tanga ng itim nitong jacket at may kausap sa cellphone. Don't fucking do that, Kitty! Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako! Sigaw nito bago lumabas ng bahay. Naiwang nakaawang ang labi ni Samantha dahil sa narinig sa binata. Nalaglag ang balikat niya lalo na nang marinig ang pangalan na Kitty. Gusto man niyang sundan ito ay hindi niya magawang maihakbang ang mga paa. Wala siyang lakas upang sundin ito at kumprontahin dahil wala naman siyang karapatan sa lalaki. Tatalikod na sana siya at muling babalik sa loob ng silid nang muling bumukas ang pintuan ng living room. Niluwan ito si Andre na pawisan habang nakatingin sa kanya. Nagtaka pa ito nang makita ang luha na babagsak na dapat. Mabilis siya nitong nilapitan at hinawakan ng gilid ng mata niya. Dito na nahulog ang kanina pang luhang pinipigilan niya. Why are you crying? Dahil ba sinalikan kita? I'm sorry. Pwede ka bang sumama sa akin? Kailangan ko lang ng tulong mo. Sambit nito. Oo naman. Ikaw pa ba? Sagot ni Samantha sa binata kahit na sa loob niya ay napipilitan lang siya. Thank you. Let's go. Hinawakan siya ni Andre sa kamay ngunit hindi siya nakaramdam ng ligaya sa hawak nito. Ipiniling na lang niya ang kanyang ulo at nag-focus na lamang sa maitutulong niya sa lalaki. Ilang oras din sila sa biyahe, patungo sa lugar na hindi niya alam. Huminto ang sasakyan ni Samantha at Andre sa isang malaking building. Sa hinuha ni Samantha, ito ang sikat na kondo sa lugar na ito. Sinundan niya si Andre sa loob ng kondo. Tahimik lang silang dalawa. Paminsan-minsan naman ay sinisipatan ng tingin ng lalaki at kita niya ang kaseryosohan nito. Pagdating nila sa mismong room nito, nagulat si Samantha nang salubungin ng halik ng hindi pamilyar na babae si Andre. Parang sinaksak ang puso niya nang makita kung paano tumugon si Andre sa halik nito. Kusang nag-alis ng tingin si Samantha. Nakagat niya ang sariling labi sa pagpipigil na huwag lumuha. Dre, please come back to me. Please? Dinig ni Samantha ang sinabi ng babae. Hindi siya makatingin sa dalawa dahil hindi niya kinakaya ang nangyayari. Nasasaktan siya, nagsiselo siya at masama ang loob niya. Kitty, let go. Lasing ka lang. Sinama ko ang katulong ko rito para tulungan kang mag-shower at makapagayos ng sarili. Malambing na sabi ni Andre sa babae. Sa kabilang banda naman, napahawak si Samantha sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Katulong? Katulong lang ba talagang tingin niyo sa akin? Paano yung halikan namin kanina? Paano na yun? Sambit ni Samantha sa isipan. No! Gusto ko ikaw! Bumalik na tayo sa dati, please. Sige na. I still love you. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Please? Hagulhol nito. Hindi na kinaya ni Samantha ang nangyayari.
Lumuluha na siya habang pinapanood ang dalawa. Kita niyang sobrang pagmamahal sa mga mata ni Andre pero hindi naman ito makasagot. Andre. Lakas loob niyang tawag sa binata. Bumaling ito sa kanya. What happened? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala nitong tanong. Ito na siguro ang oras para alamin kung ano ba kami. Hindi ba? Alam kong kalokohan ito dahil hindi pa kami magkakilala ng matagal. Pero ayoko na kasing umasa. Andre, ano ba ako sa'yo? Lakas loob niyang tanong. Nangunot ang noo nito at nagtatakang tumingin sa kanya. What do you mean? Yung halik. Wala lang ba sa'yo yun? Anong halik? Hinalikan mo siya? Hinalikan mo siya, Andre? You cheated on me? I hate you! Hysterical nitong sigaw sa lalaki at sinampal pa ito ng sobrang lakas bago pumasok sa loob ng kondo. Sinubukan siyang habulin ni Andre ngunit bigo siya. Napasabunot siya sa sariling buhok dahil hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang uunahin. Sagutin mo ako. Wala, okay? Walang tayo. At walang ibig sabihin ng paghalik ko sa'yo kanina. It's normal to kiss someone. Hindi ko kailangan ng commitment para lang makahalik. Sigaw pa nito sa kanya. Pero hinalikan mo ko. Ano ngayon? Hinalikan ko rin naman ang babaeng nakilala ko 2 minutes ago. Hinalikan ko rin ang babaeng dumaan lang sa harapan ko. Walang ibig sabihin yun. Nanlamig ang pakiramdam ni Samantha dahil sa matinding sama ng loob. Nasasaktan siya sa sinabi nito. Ito ang unang beses na umibig siya at nasaktan siya dahil din sa lalaki. Sinubukan niyang lapitan ito ngunit napahinto siya sa paglapit ng lumayo ito paatras sa kanya. Mahal kita. Mahinang bulong ni Samantha. Hindi kita mahal. Malamig na sagot ni Andre sa kanya. Pero hinalikan mo ko. Walang ibig sabihin yon, Samantha. Si Kitty ang mahal ko. At dahil hindi mo maisara ang bibig mo, naggalit siya sa akin. Bulyaw nito kay Samantha na mas lalong nagpahagulgol sa kanya. Hindi mo nga masagot ang hinihingi niya sa'yo. Iba ang tingin mo sa kanya. At sa tingin na binibigay mo sa akin sa mga lumipas na araw, nakikita ko na mahal mo ko. Are you crazy? Sambit ni Andre at sinabayan pa ito ng malakas na tawa. You're being delusional again, Samantha. Walang ibig sabihin ng lahat ng kabaitang pinakita ko. Yun ako. Mabuti kang tao kaya pinakisamahan kita ng maayos. That's it. Sambit ni Andre. Hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Samantha. Sinubukan niya pa rin tatagan ng loob kahit halos punitin ang puso niya dala ng mga salitang binitawan ng lalaki. Umaasa siya dahil ito ang huling beses na magiging desperada siya. Isang tanong na lang, Andre. Hindi mo ba talaga ako minahal? Kahit konti lang? Kahit gusto mo lang? Siya ba ang mahal mo? Napiyok pa si Samantha sa huling salitang binigkas niya. Hindi kita mahal. Si Kitty, ang mahal ko. Ngumiti ng pilit si Samantha nang marinig ang sagot ng lalaki sa kanya. Tumango-tango pa siya bago tinalikuran ito at naglakad na patungo sa elevator. Hindi na siya muling lumingon sa lalaki kahit tinawag pa nito ang pangalan niya. Panay ang agos ng luha niya at kahit pinagtitinginan na siya ng ibang tao ay hindi niya ikinubli ang luha ang muka. Pumara siya ng sasakyan at nagpa siyang umuwi sa tahanan. Hinugot niyang cellphone sa loob ng bulsa at idinayal ang numero ng taong makakatulong sa kanya upang makalayo sa bayan nila. Hello, Kate? Samantha? Umiiyak ka ba? Nasaan kang bruha ka at ganyan ang boses mo? Nalasahan ni Samantha ang pakla sa bibig dahil alam niya ang pagkakaiba ng taong interesado sa kanya at sa taong hindi interesado. Buo na ang desisyon ni Samantha na umalis ng bansa. Yun lamang ang isang dahilan para pumirmi siya sa tabi ng lalaki. Ngunit hindi siya ang kailangan nito. Tinatanggap ko na yung offer mo. Sasama na ako sa'yo sa ibang bansa. Bukas na bukas luluwas ako patungo dyan. Hindi narinig ni Samantha ang tugon ng kaibigan sa kabilang linya. Pero alam nito kung bakit biglang
nagbago ang isip niya. Dinig pa niya ang pagbuntong hininga nito at may hinang pagtapik nito sa mesa. Madalas ginagawa ng kaibigan ni Samantha sa tuwing nakakaramdam ito ng kuryosidad. O sige, alam mo naman na 2 days from now ang alis natin, hindi ba? Sigurado ka na ba dyan? Wala nang atrasan to. Oo, Kate. Sasama na ako. Ibinaba na ni Samantha ang cellphone nang matapos silang mag-usap. Nakarating din siya agad sa bahay at mula sa labas ng gate nakita niya ang inay na nagsasampay ng mga damit. Hindi niya napigilang lumuha nang magtagpo ang kanilang mga mata ng kaniyang ina. Mabilis niyang niyakap ito at dito na siya humagulgol ng sobrang lakas. Alam na agad ng ina ni Samantha ang nangyari sa dalaga. Hindi niya ito pinilit ikuwento sa kanya. Nay, bukas alis na ako at 2 days from now, lilipad na ako patungong Korea. Galak na sambit ni Samantha ngunit kabaliktaran naman ang makikita sa malungkot niyang mga mata. Anak, anong nangyari? At bakit bigla kang nagdesisyong tumungo roon? Tsaka, alam ba ng amo ko na umuwi ka rito? Banay na pagtatanong ng ina ni Samantha sa kanya. Pikit matang tumango si Samantha sa ina. Kagat-labi siyang nagsinungaling dahil ayaw na niyang iparating pa ito sa ina niya. Alam ni Sir Andre na umuwi ako, Nay. Aniya. O siya, halika na sa loob ng bahay at tutulungan kitang mag-impake. 1 linggo nang nakakalipas nang mangyari ang kaganapan sa pagitan ni Andre at Samantha. 1 linggo na rin itong hindi nagpapakita sa kanya at ang ina na nito ang pumapasok. Palagi ang babae ang laman ng isip niya. Sa panaginip niya ay ito pa rin ang laman. Miski nga sa tuwing kasama si Kitty, pangalan nito ang kaniyang nabibigkas. Dre, nakikinig ka ba sa akin? Sambit ni Kitty sa lalaking nakatunganga ngayon sa labas ng coffee shop kung nasaan sila. Napakislot naman si Andre nang maramdaman ang tapik ng babae sa balikat niya. Kaya nagtataka niya itong binalingan ng tingin. Oo, ganun na lang ang gagawin. Sambit ni Andre kahit hindi naman talaga niya maintindihan ang pinag-uusapan dahil si Samantha ang nasa isip niya. Bakit kasi hindi mo pa siya puntahan sa bahay nila? O kaya naman ay itanong mo sa inay niya kung kamusta na ba siya? Sabi ni Kitty bago humigop ng kape. Matapos din ng araw na yon, ay napagtanto nilang dalawa na hindi naman pala nila kailangang magbalik ang dalawa. Simpleng pag-uusap at closure lamang ang naging susi upang maging maayos silang dalawa. Isa pa, nagdadalang tao na rin si Kitty sa boyfriend nito. Naging magkaibigan na lamang sila ni Andre at ito ang unang beses na naging payapang pagsasama nila. Gumuhit ang pag-aalinlangan sa mata ni Andre nang marinig ang sinabi ng babae sa kanya. Hindi naman sa hindi niya kayang harapin ng dalaga. Mas inuunahan siya ng hiya dahil sa mga sinabi nito. Natatakot siya na baka hindi na siya tanggapin pa ng babae. Dahil sa pagiging duwag mo, alam mo ba na pwede siyang maagaw ng iba sa'yo? Naniga sa kinauupuan si Andre nang sabihin niyo ni Kitty. Isipin pa lang na ibang lalaki na ang mahal nito ang hahalik sa dalaga ay gusto na niyang makapatay. I told you, huwag mong ulitin ang pagkakamaling ginawa mo sa akin noon. Walang may dudulot na magandang pagiging duwag mo. Isa pa, nakahanap ka na ng babaeng mamahalin ka ng buo. So bakit mo pa ito pakakawalan? Para yung magic word sa pandinig ni Andre. Nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa sinabi ng babae. Nagpaalam na siya at nagmamadaling sumakay sa sariling sasakyan at binaybay ang kahabaan ng daan patungo sa bahay ni Samantha. Sa bawat paglapit ng distansya nila ay siya namang pagtibok ng sobrang bilis ng puso niya. Naabutan ni Andre ang ina ni Samantha sa harapan ng bahay nito. Wala pang ilang segundo nang makalapit siya sa ginang dala ang lakas ng loob. Nay Carol, nandyan ho ba si Samantha? Lakas loob nitong tanong sa ginang. Nako, hindi ba sinabi sa'yo ni Samantha? 1 linggo na simula nang lumipad siya patungong Korea, kasama ang kaibigan niyang si Kate. Sagot ng ginang sa kanya na nagpalambot sa magkabilang tuhod niya.
Napaupo siya sa harapan ng ginang at hindi napigilang bumuhos ang luha sa unang pagkakataon. Lingid kay Andre na nakangiti ang ginang habang pinapanood siyang lumuha. Ang ginang ang nagpalaki sa lalaki, kaya alam nito na tunay ang nilalaman ng puso nito para sa anak na babae. Nay, nasaktan ko po si Samantha. Kaya siya siguro umalis ng bansa dahil galit siya sa akin, hindi ba? Sambit ni Andre sa pagitan ng mga mahihinang hikbi niya. Nay, patawarin mo ko. Mahal na mahal ko siya pero nasaktan ko siya. Dagdag pa nito. Nako, tumayo ka na riyan at wala na tayong magagawa pa. Dahil nasa ibang bansa na ang anak ko, Andre. Hayaan mo muna siyang tuparin ang mga pangarap niya dahil hindi ako galit sa'yo. Gusto kita para sa anak ko. Sambit ni Nay Carol sa masayang tono. Nung araw na yon, umuwi si Andre na mabigat ang loob at laglag ang balikat niya. Nagpasya din siyang sundan ng babae sa Korea upang bantayan ito ng hindi nalalaman ng babae. Isang linggo lang lumipas at sinundan nga nito ang dalaga sa Korea. Sa unang araw, hindi naging madali sa kanya na hanapin ito dahil wala siyang idea kung saan ito nagtatrabaho. Pangalawa naman ay hindi niya magawang lapitan ng babae dahil sa lalaking palagi nitong kasama. Kinakain siya ng matinding selos sa tuwing nakikita niyang magkasama ang mga ito at masayang nagtatawanan habang siya ay nasa isang sulok pinapanood sila. Naging ganito ang routine ni Andre sa Korea ng ilang buwan. Napabayaan na rin niya ang trabaho sa Pinas at napagtanto niya rin na minsan ay hindi siya inaabalang tawagan ng babae. Pinasadya niyang ibigay sa isa sa katrabaho nito ang numero niya, ngunit nabasag ang puso niya nang itapon lang yon ang babaeng mahal. Nagiiwan din siya ng pagkain at bulaklak sa locker nito, ngunit hindi alam ni Andre kung inuuwi ba nito ang mga bigay niya o itinatapon na lang sa basurahan. Hindi ka pa ba napapagod? 4 na buwan ka na dito sa Korea pero hanggang tingin ka lang sa kanya. Lapitan mo na kaya at isa pa? Napapagod na ako kakabigay ng mga regalo mo sa kanya. Masungit na sabi ni Kate kay Andre. Nakilala ni Andre si Kate dahil minsan na siya nitong nahuli ng pasimple siyang pumasok sa locker nila noon. Nung una ay hindi pa ito makapaniwala pero kalauna naman ay naging magkaibigan sila. Masaya na siya sa lalaking kasama niya palagi. Mapait na sambit ni Andre kay Kate bago itinungga ang baso na may lamang alak. Magkaibigan lang sila at isa pa parang hindi mo naman kilala si Samantha. Grabing magmahal ang isang yon. Paano? Ni hindi niya ako tinatawagan, di ba? Itinapon niya ang numero ko sa basurahan. Kalong ba hindi masakit para sa akin yon? Hasik niya sa babae. Natatandaan ni Kate ang pangyayaring yon. Ngunit mali ang pagkakaintindi ng lalaki. Kung alam lang siguro ni Andre ang totoong nangyari, baka magkasama na sila ngayon ni Samantha. Uuwi na ako bukas ng Pilipinas. Napapagod na ako, Kate. Tao lang din ako. Napapagod na ako. Mahinang bulong nito, nasasapat lamang upang marinig ni Kate at ng babaeng nakikinig din sa cellphone ni Kate. Susukuan mo na ang kaibigan ko? Napagod na kasi ako. Wala akong lakas ng loob na lapitan siya dahil natatakot ako na baka hindi na niya ako mahal. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang masaya habang kasama ang mukhang babae na lalaki na yun. Sigaw nito. Mabuti na lamang at hindi sila naiintindihan ng mga tao sa paligid. Malaya silang nakakapagkwentuhan gamit ang sariling lingwahe. Buo na ba ang desisyon mo? Iiwanan mo na talaga siya? Yes. Tipid na sagot ni Andre. Nagulat si Kate nang makitang call ended na sila ni Samantha. Alam ni Kate na narinig lahat ni Samantha ang sinambit ng lalaki. Yes, pero babalik pa rin ako dito. Uuwi ako ng Pinas bukas pero hindi ko siya iiwanan dahil akin lang siya. Determinadong sagot nito. Nagulat si Kate dahil sa sinambit ng lalaki. Muli pa siyang napatingin sa cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Samantha. Ngunit out of coverage na ito. Napakahamot na lamang si Kate ng sariling ulo dahil sa stress na naibibigay ng dalawa sa buhay niya.
Nagmistulan siyang tulay sa dalawa at hindi na siya natutuwa rito. Tumagal ang inuman nila ni Andre hanggang sa hindi na makalakad si Andre dahil sa kalasingan. Walang choice si Kate kundi ang dalhin ito sa pinakamalapit na hotel. Pero nagulat siya nang makita si Samantha sa labas mismo ng bar kung nasaan sila ni Andre. Bakas pa ang mamula-mula nitong mata at kita ang saya nang makita sila, ngunit nawala din yon nang makita ang ayos nila ng lalaking lasing na ito. Makakapit kasi ito ay parang tuko kay Kate. Kate? Nasasaktang usal ng babae sa kanya. Ikaw nang bahala sa kanya. Tapos na ang obligasyon ko sa inyong dalawa. At pwede ba? Ayusin niyo ng relasyon niyo? Ako kasing napapagod sa inyo. Sabi ni Kate. Nakita niya kung paano namula ang pisngi ni Samantha. Lalo na nang sa kanya na umakbay ang lasing na si Andre. Tulungan mo ako, Kate. Ang bigat niya. Tulungan mo kong dalhin siya sa apartment ko. Sambit ni Samantha sa kaibigan. Wala nang nagawa pa si Kate kundi ang alalayan ng dalawa. Pagdating nila sa apartment ng babae, ay iniwan na niya ang dalawa. Pagod na pagod siya at gusto niyang magpahinga. Sa kabilang banda naman, ay magdamag na inalagaan ni Samantha si Andre. Hindi niya may kubli ang ligaya dahil palaging binabanggit ng lalaki ang kaniyang pangalan. Dahil sa kakyutan nito, nanakawan niya pa ito ng halik sa labi. Sa bilis ng oras, hindi napansin ni Samantha na madaling araw na pala at wala pa siyang tulog. Tumabi siya sa lalaki kahit halos pumutok na ang puso sa kaba. Mahigpit niya itong niyakap at binaon ang muka sa dibdib nito. Sa loob ng 4 na buwan, aminado si Samantha na alam niya ang ginagawa ng lalaki. Lahat ng ibinigay nito sa kanya ay nandito sa apartment niya. Palagi niya rin itong tinitext at tinatawagan, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya, kaya hindi niya magawang lapitan pa ito, lalo na nang mapadalas ang pagsasama nila ng kaibigan niya at haaminin niya na nagsiselo siya. Pero pinapangako ni Samantha na ayusin nila ang gusot na meron sila. Aayusin nila ang mga bagay na hindi nila pinagkakaintindihan. Naalimpungatan si Andre dahil sa pagkamanhid ng kanang braso niya. Dahil pakiramdam niya ay may nakadagan dito. Pikit pa ang mga mata niya nang subukan niyang kapain ang mabigat na bagay na nakapatong sa tiyan niya at gitnang parte niya. Nakapa niya ito na para bang katawan ng babae. Dahil sa gulat, naibuklat niya ang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ng babaeng palaging laman ng kaniyang isipan. Nasampal pa niya ang sarili nang makitang hindi ito panaginip dahil totoong nasa harapan niya ang babae. Napapikit siya at napatakip ang braso sa mga mata habang panay ang tulo ng mga luha niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi mapaglagyan ang kaligayahan niya. Pigil na wag lumabas ang hikbi sa labi niya dahil baka magising ang babae. Oh God, mahal na mahal talaga kita, Samantha. Hindi ko kalain na narito ka na sa tabi ko. Maramdamin niyang bulong bago hinalikan ito sa noo ng paulit-ulit. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Tila takot na baka mawala itong muli kapag muli niyang binuksan ang kaniyang mga mata. Dala na rin ng sobrang kalasingan, muli siyang nakatulog. Pasado 9:00 ng umaga nang magising si Samantha. Napangiti pa siya nang makitang masarap pa din ang tulog ng lalaki. Tumungo siya sa kusina at naghanda ng maaari nilang maging almusal. Pero hindi pa siya nagtatagal ng ilang minuto sa loob ng kusina nang makarinig siya ng lagabog sa kwarto niya. Mabilis niya itong pinuntahan at nagulat siya sa nakita. Andre, okay ka lang? Kinakabahan niyang tanong dahil nakasubsob ang lalaki sa lapag niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang iilang butil ng luha sa gilid ng mata nito. Mabilis ito sa pagtayo at pagtakbo sa babae at mahigpit itong niyakap. Akala ko iniwan mo na ako. Bulong nito. Bakit ko naman gagawin yon? Maghahanda sana ako ng pagkain natin pero hindi pa ako nakakapag-umpisa, ganito nang nangyari. Sambit ni Samantha sa problemadong tono. Humiwalay muna siya sa lalaki
at hinila ito palabas ng kwarto niya. Itinulak niya ito sa sofa niya upang maupo. Ikukuha niya sana ito ng malamig na tubig ngunit hindi siya magawang bitawan. Naglulundag sa tuwa si Samantha sa loob-loob niya. Dahil ganito ang pinapakita ng lalaki. Takot na takot ito na bitawan siya. Pero dahil mataas ang pride niya, pinakita niya na wala lang ito sa kanya. Kaya siya nang kusang nagbitaw. Hinabol pa siya nito at niyakap mula sa likuran. I'm sorry. Please. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, please. Just give me one more chance. Nanatili silang nakatayo habang nakayakap si Andre sa kanyang likuran. Nakapulupot ang malaking braso nito sa maliit niyang bewang. Naramdaman din niya ang iilang luha na pumatak sa balikat niya. Samantha, say something, please. Gagawin kong lahat. I'm sorry kung nasaktan kita noon. Hindi ko sinasadya. Naguguluhan lang din ako noon. Dagdag pa nito. Huminga siya ng malalim bago inabot ang braso nito. Akala siguro ni Andre ay aalisin ni Samantha ang pagkakayakap niya. Nang mas higpitan pa niya ito at mas ikinulong ang babae sa mga bisig niya. No, hindi ko kayang bitawan ka. Hindi pwede. Hindi ko kakayanin. Pero ang sabi mo, uuwi ka na sa Pinas at sumusuko ka na. Sabi ni Samantha sa nasasaktang tinig. Hindi ko sinabi yon. Sinungaling. Narinig kita. Kausap ko si Kate ng gabing yon at dinig na dinig ko yon. Kusang humiwalay si Samantha kay Andre at nagbabaga ang mga mata nito habang nakatingin sa lalaki. Maayos na sana ang lahat ngunit nagsinungaling pa ang lalaki kaya hindi ito nakabuti sa sitwasyon. Nagtataka si Andre sa kanya dahil kahit lasing siya ng gabing yon, natatandaan niya ang sinabi niya. Hindi ko sinabi yon. Ang sabi ko, uuwi ako ng Pinas, pero babalik pa rin ako dito. Paliwanag ni Andre kay Samantha. Sinungaling! Hanggang ngayon ba naman lolokohin mo ko? Sigaw ng babae. Naging mainit na ang sitwasyon nila at nakikita ni Andre na mapupunta sa awayan ito. Tinatawagan kita, tinitext, pero hindi ka nagre-reply. Lahat ng gift na nilalagay mo sa locker ko, akala ko may ibig sabihin yon. Handa akong kalimutan ng lahat dahil mahal na mahal kita pero ang papaniwalain ako ngayon, hindi ko matatanggap yon. Galit na sambit ni Samantha. Let me explain, please. Wala akong alam sa sinasabi mo. Naghihintay din ako sa'yo. At isa pa, hindi ko talaga sinabi na sumusuko na ako sa'yo. Sinungaling. Umalis ka na ngayon din sa harapan ko. Mas mabuti pang sikain na lang ang mahalin ko. Mabuti pa siya. Hindi ako magagawang sakta ng ganito. Hiyaw ni Samantha dala ng galit. Hindi iyon inaasahan ni Samantha na lalabas ang katagang yon sa sariling bibig. Nagulat siya nang dumaan ang matinding sakit sa mga mata ng lalaki. Doon lamang siya natauhan dahil nangako siya na aayusin ang lahat ng meron sila. Pero mukhang hindi na yon mangyayari. You're right. Mas bagay ka sa kanya. At hindi ka sasaktan. Hindi ka tulad ko. Bulong ni Andre. Natakot si Samantha sa naging itsura ng lalaki. Lalo na nang mag-umpisa na itong maglakad palabas ng apartment niya. Wala siyang lakas para habulin ito. Napaluhod na lamang siya at dinamdamang sakit na siya rin mismo ang may gawa. Humagulhol siya ng mag-isa habang ang kaibigan niyang si Kate ay naawang nakatingin lamang sa kaibigan. Kailan pa naging makitid ang utak mo, Samantha? Dati-rati naman na hindi ka pabigla-bigla sa mga sinasabi mo. Alam mo ba na nasasaktan mo na yung tao? Nagtaas ng tingin si Samantha at sumalubong sa kanyang kaibigan na seryoso ang mga mata na nakatingin sa kanya. Kita niya na galit ito sa kanya, kaya nahihiya siyang nagbaba ng tingin. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin dahil nagsinungaling siya sa akin, Kate. Katwiran niya. Hinayaan mo ba siyang magpaliwanag? Tanong ng kaibigan niya. Umiling siya bilang sagot. Hindi mo kasi napakinggan ang buong sinabi niya kagabi dahil pinatay mo agad ang tawag ko. Tungkol naman sa narinig kong tinitext mo siya at tinatawagan,
Tama bang numerong nilagay mo? Tanong ng kaibigan sa kanya. May inilabas si Kate na maliit na papel. Nang makita ito ni Samantha ay kinabahan siya ng sobra. Mabilis niyang hinablot at kinuha ang cellphone niya. Halos manlumo siya nang makitang magkaibang numero ng nasa cellphone niya at ang nasa papel. Nagtataka siyang tumingin kay Kate kung paano nangyari yon. Mukhang ibang papel ang nakuha mo. Alam mo ha, nakita ka niya na tinapon mo to, pero hindi ka pa rin niya sinukuan. Mas lalo siyang napahagulhol dahil sa mga nalaman. All this time, ang lahat ng kapalpakan sa buhay niya ay siya pala ang may gawa. Anong gagawin ko, Kate? Iniwanan niya ako. Hagulhol nitong muli. So, di habulin mo siya. Kung kailangan na magpabuntis ka na para hindi na siya makawala sa'yo, go! Biro ng kaibigan kay Samantha. Dali-daling tumakbo si Samantha palabas ng apartment niya. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan niyang nakapantulog siya at walang sapin ang mga paa niya. Hindi niya alintana ang lamig ng snow sa talampakan niya. Nawala sa isip niya na winter na pala dahil ang nasa isip niya ay makita si Andre at makahingi ng tawad. Tumungo siya sa hotel na pinag-iistayan nito, ngunit wala na ang lalaki. Sinunod niya lahat ng mga pwede niyang puntahan pero laglag ang balikat niya dahil wala ni anino ni Andre. Bumuhos muli ang masasagana niyang luha ng mapagtanto na tuluyan na siyang iniwan ng lalaki. Umuwi siya sa sariling apartment dala ang sama ng loob at pagsisisi. Kate, iniwan ako ni Andre. Sambit ni Samantha habang nakayuko papasok sa loob ng apartment. Hindi ko siya mahanap, tapos hindi pa niya sinasagot ang mga tawag ko. Kate, anong gagawin ko? Iniwan na niya ako. Hindi pa rin nagtataas ng ulo si Samantha at patuloy sa pagsasalita. Lumuhod pa siya at parang bata na humagulhol ng sobrang lakas. Hindi niya alam na may isang lalaking malaki ang ngiti habang pinapanood siya. Hindi masupil ng lalaking ito ang kasiyahan sa nakikita sa babae. Mahal na mahal ko siya, Kate. Papabuntis talaga ako sa kanya kapag nakauwi ako ng Pinas. Kahit na panay ang patak ng luha ni Samantha, hindi pa rin niya maiwasang haluan ito ng biro upang kahit papaano ay mapagaan ang loob niya. Hindi niya inaasahan nang makarinig siya ng pamilyar na halakhak. Talaga ba? Magpapabuntis ka sa akin? Sandali lang naman akong nawala. Ganito ka na kaagad? Sambit ni Andre at kita ang ngisi sa labi niya. Hindi agad nakakibo si Samantha dahil sa sobrang gulat. Narito sa harapan niya si Andre, may dalang mga pagkain na mukhang galing siya sa grocery store at suot din ito ang coat niya. Bumili lang ako nitong makakain dahil masarap daw ang mga ito at gusto kong subukan natin. Sabi ng lalaki at isa-isang nilabas ang mga pagkain sa loob ng plastic bag. Andre ko, sambit ni Samantha. Yes? Tipid na sagot ni Andre sa kanya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko sa'yo kanina. Balik ka na sa akin. Nagulat si Andre sa ginawa ni Samantha. Siniilamang siya ng halik nito na malugod niyang tinanggap. Ngunit siya na rin ang unang kumalas bago napatingala dahil sa sobrang pagpipigil na angkinin ito ngayong umaga. Patawarin mo ako. Umiling si Andre sa sinabi ng dalaga at dumaan ang sakit sa mga mata ni Samantha dahil sa naging reaksyon ni Andre. Pero ikinulong ni Andre ang pisngi ng dalaga sa malalaki niyang kamay. Paulit-ulit pinalatakan ng mabibilis na halik. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo dahil ako ang may malaking kasalanan na nagawa sa'yo. Patawarin mo ako. Gusto kong ayusin natin ang lahat ng misunderstanding natin. Malambing na sambit ni Andre kay Samantha. Nang araw din na yon ay nagkaayos silang dalawa. Naayos nila ang lahat ng gusot na nangyari sa buhay nila. Nagpasya din sila na magiging tapat sa isa't isa at pag-uusapan ng maayos ang lahat ng alitan sa pagitan nila. Natapos ang mga oras nila sa pagkukwento sa mga bagay-bagay. Inubos nila ang mga oras sa mga tawa at halakhak nilang dalawa. Kate! Hindi pa rin tumatawag sa akin si Andre. Simula nang makauwi siya sa Pilipinas 2 months ago, hindi ko na siya nakausap. Galit at nagtatampong sabi ni Samantha sa kaibigan.
Nasa loob sila ngayon ng eroplano at pauwi na sa Pilipinas. 2 buwan matapos silang magkaayos ay nagpa siya nang umuwi si Andre sa Pinas. At 2 buwan naman ay sumunod si Samantha. Pero sa loob ng 2 buwan, biglang naputol ang komunikasyon nila dahil hindi na ito nagparamdam sa kanya. Kate, paano kung may iba na siya? Paano kung ipagpalit niya ako ulit kay Kitty? Alam mo ba na ang ganda nun? Nag-hysterical niyang sambit. Napairap na lamang si Kate sa pagiging overthinker ng kaibigan. Palagi rin itong nakatutok sa cellphone at madalas na nahuhuling umiiyak dahil hindi nagpaparamdam ang magaling na mokong na si Andre. Kung hindi lang alam ni Kate ang dahilan kung bakit yun ginawa ng lalaki, ay baka mauna pa siyang sugurin ito. Nasa loob sila ng eroplano pauwi ng Pinas. Pero dahil sa kasyungahan ng kaibigan niya, hindi nito napansin na iilan lamang ang pasahero sa eroplano. Hindi pamilyar kay Kate pero lahat ng tao na nasa loob ng eroplano ay mahalagang tao sa buhay ng dalawa. Kate! Online si Andre pero hindi niya ako sinisin. Nagkabalikan na ba sila ni Kitty? Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya. Hindi na nakatiis ang babaeng nasa kanilang likuran at napaismid na. Kanina pa sumasakit ang tenga niya sa babae dahil sa pagiging baliw nito. Nagigising pa ang anak niya dahil sa kaingayan nito. Huwag mo nga akong isali sa away niyo. Nananahimik ako rito. Sabi ng babae na nakasuot ng hood at nagpapadede ng anak. Natawa ang lalaking katabi nito dahil sa pagiging masungit ng asawa. Ang babaeng ito ay si Kitty, kasamang asawa at anak. Napatingin si Samantha sa direksyon nila at nagulat siya nang makita sila. Pero inirapan lamang niya ito. Kitty? Sigaw niya sa pangalan niya. Yes, it's me, bitch. May problema ba? Masungit nitong usal. Sinita siya ng asawa dahil sa pagiging masungit niya pero tinawanan lamang siya ni Samantha. Kate, si Kitty nasa likuran natin. Ex-girlfriend siya ni Andre. Baka may iba na talaga si Andre. Muling hysterical nito. Napatampal na ang lahat sa mga noon nila bago marinig ang boses ng piloto. Sa isip-isip nila ay mukhang naubos na din ng pasensya ng lalaki dahil sa kaingay ng nobya niya. Ladies and gentlemen, gusto ko lamang makuha ang mga atensyon nyo sa espesyal na araw na to. Gusto ko lamang ipagsigawan sa lahat ng babaeng mahal na mahal ko. Natuod si Samantha nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nakatingin siya sa speaker at pinakiramdaman ang susunod nitong sasabihin. Dinamba ng matinding kaba at excitement ang puso niya nang marinig ang boses ng lalaki. Samantha, baby. Sambit nito sa namamaos na boses. Naghihiyawan pa ang ilang pasahero na kasama nila. Alam kong nagtatampo ka sa akin dahil hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang buwan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang iba. Ikaw lang. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, Sam. Nagsimula ng magpataka ng luha ni Samantha habang pinakikinggan ng lalaki. I know, mabilis ang bawat pangyayari. Pero damn baby, I can't wait anymore. Gusto na kitang maangkin. Gusto kong palitan na ang apelyido mo para wala ka nang kawala sa akin. Naglakad si Andre patungo kay Samantha. Bit-bit nito ang isang malaking bouquet ng bulaklak. May hawak na mic sa kanang kamay at nakasuot ito ng itim na tuxedo at guwapong-guwapo sa suot at gupit. Samantha, alam kong marami akong nagawang hindi maganda sa'yo. Nasaktan kita, nasungitan, napag-iinitan pero gusto ko lang sabihin sa'yo na simula nang tumapa ka sa mansyon ko, nakuha mo ng mga mata ko, ang puso ko. Saad ni Andre. Nagtawanan pa ang lahat. Ito ang unang beses na naghabol ako sa babae at naduwag ako ng sobra dahil natatakot akong ma-reject. Pero tinanggap mo akong muli. Gusto ko nang ayusin ang lahat kaya umalis ako para ayusin ang lahat ng tungkol sa atin. Narito ako ngayon sa harapan mo, naglalakas ng loob na hingin ng kamay mo. Nay Carol, sambit ni Andre at lumingon sa ginang na tahimik na lumuluha. Nagulat si Samantha nang makita ang inay niya, ilang di pa ang layo sa kanya. Ipinaikot pa ni Samantha ang tingin sa paligid at mas lalo siyang napanganga
nang makita ng lahat ng pasahero ay ang pamilya ni Andre at ang kaniyang pamilya. Nay, hihingin ko na po ang kamay ng anak mo dahil baka may sumisipa na ngayon sa loob ng tiyan niya. Biro ni Andre sa ginang upang mapagaan ang sitwasyon. Tumango naman ang ginang sa kaniya bilang pagsang-ayon. Sunod na binalingan ni Andre ang ama ni Samantha na may dala pang shotgun. Tay, pumayag ka ng pakasalan ko ang anak mo. Bakit ka pa nagdala ng shotgun? Hiyaw niya. Napangiti na lamang ang ama ni Samantha habang may luha din ang mga mata. Sa wakas muling bumaling ang tingin ni Andre kay Samantha na hindi na mapaglagyan ng luha sa mga mata. Samantha, I know hindi ako perpektong lalaki. Marami akong flaws at higit sa lahat, hindi ko may papangakong hindi kita masasaktan dahil gagawin ko na lang. Samantha, baby, will you marry me? Lalong bumuhos ang luha ni Samantha sa huling sinabi ng lalaki. Mabilis siyang tumango at sinalubong ito ng yakap. Sinuot ni Andre ang magandang singsing na may malaking diamante sa gitna. Nagpalakpakan pa ang lahat ng nakasaksi sa proposal na ginawa ni Andre. Sa harap ng lahat, binigyan nila ang isa't isa ng matamis na halik. Hindi na itago ni Kate ang sobrang kasiyahan para sa kaibigan. Si Kitty na sobrang ligaya dahil sa wakas na ang lalaking nasaktan niya noon ay nakahanap na ng kaligayahan. Ang inay ni Samantha na nasa payapa na ang puso dahil natagpuan na ng anak niya ang lalaking para sa kanya. Guys, may announcement din pala akong gagawin. Pagkuha ni Samantha sa atensyon ng lahat. Naghintay ang lahat sa gagawin ng dalaga. Pero isa lang ang ginawa nito. Kinuha ni Samantha ang kamay ni Andre sa ibabaw ng tiyan nito. Nanlalaki ang mata ni Andre nang makapa ang umbok ng tiyan niya. Hindi ito halata dahil sa maluwag na suot na hoodie jacket. Oh God! Hiyaw ni Andre at binuhat si Samantha at paulit-ulit itong hinagkan. Magiging daddy na ako! Mom! Magiging daddy na ako! God, Samantha baby! Ang saya-saya ko! Thank you! Thank you sa lahat! I love you damn much! I love you! I love you too, Andre. Salamat din sa pagmamahal at saya. Mahal na mahal kita. Maramdaming sagot ni Samantha sa lalaki. Nagtawanan pa ang lahat ng magpagtanto ni Samantha na hindi naman talaga umaandar ang sinasakyan nilang eroplano. Narito lahat ng mahalagang tao sa buhay nila upang makapagbakasyon. At dito sa Korea sa Jeju Island, gaganapin ang kasalan nila. Isang linggo matapos ang proposal na naganap, ay ginanap ang kasalan nila. Isang simpleng kasal. Saksi ang buong pamilya. Nagsumpaan sila na magsasama sa hirap at ginhawa. Natapos ang kasalan sa huling halik na ipinadama sa isa't isa. Andre! Nasaan si Andrew? Ay, naku talagang batang yun. Manang-mana talaga sa'yo. Sigaw ni Samantha habang palabas ng kwarto ng panganay niya na 10 taong gulang. Dala ang isang pamalo, tumungo si Samantha sa kusina at nawala ang galit niya nang makitang mag-ama niyang masayang nagbe-bake ng cookies. Marungis din sila dala ng harina na nagkalat sa paligid at kanilang katawan. Pero walang papantay sa kasiyahan na nakikita niya sa tatlo. Mga anak, don't tell your mom na bumili ako ng secret lang natin yun. Turo pa ni Andre sa mga anak niya. Napaangat ang isang kilay ni Samantha sa narinig sa asawa. Sa 10 taon na mag-asawa sila, isa sa natutunan niya sa lalaki ay ang pagiging loko-loko nito. Ngayong araw, may ginawa na naman ito at ayaw na niyang isipin pa yon. Daddy, why naman? Ayaw mo bang malaman ni Mami na magkakaroon ka na naman ng girl? Napahinto si Samantha sa pagkamot sa sariling batok. Nang marinig ang sinambit ng anak, nawala ang kaninang saya sa mukha niya dahil sa narinig. Dumaan ang takot sa mga mata niya habang nakatingin sa asawa niya na may malawak na ngiti. Magagalit si Mami kapag nalaman niyang gusto mo ng another girl, Daddy. How dare you, Andre? How dare you idamay ang anak natin sa pagiging babaero mo? Malakas na sigaw ni Samantha na nagpakislot sa mag-ama niya.
Namutla si Andre dahil narinig ng asawa ang usapan nila ng mga anak niya. Natakot siya dahil pwedeng makasama ito sa kalagayan ng asawa. Baby? Natatakot na bulong ni Andre sa galit na asawa. Dahil ba losyang na ako kaya naghahanap ka na ng iba? Naalerto lalo si Andre nang makitang pumatak ang mga luha ng asawa. Mabilis niyang dinaluhan ito at niyakap ng mahigpit. Ito na nga bang sinasabi niya, kaya ayaw niyang itago ang tungkol sa bagay na yon. No, of course not. Wala akong iba. Nagkakamali ka ng narinig. Pagpapaliwanag niya. I heard you. Sabi ng mga anak mo ibang babae. Pangit na ba ako? No. Ang ganda-ganda mo kaya. Isa pa, mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Mali lang ang pagkakaintindi mo. Sambit ni Andre sa asawa. Ipaliwanag mo sa akin. Napakamot ng ulo si Andre at hindi alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag. Mas lalo pa siyang kinabahan nang pinanlakihan siya ng mata ng babae. Kasi napag-isipan ko na nasa 7 taon na si Anika. So naisipan ko lang na ano? Sambit ni Samantha. Sundan na natin siya. Para iyong bomba na sumabog sa isip ni Samantha. Para siyang nabingi sa narinig. Nagtataka pa siya sa anak niyang si Andrew na malaki ang pagkakangiti sa kanya. Tama bang narinig ko? Gusto mo nang sundan si Anika? Pero di ba napag-usapan na natin na 2 taon pa bago sundan siya? Dismayadong saad ni Samantha. I can't wait. Namimiss kong may alagaan na baby. Katuwiran ng asawa sa kanya. Maghintay pa tayo ng 2 taon tsaka natin siya sundan. Too late, baby. Bulong nito. Anong ibig mong Nasuka si Samantha nang maamoy ang pamilyar na amoy na yon. Dali-dali siyang tumakbo sa sink at sinuka ang dapat isuka, kahit wala namang laman ang tiyan niya. Napahilamos na lang siya sa sariling muka nang maalala na parang pamilyar ang sitwasyon na to. You're pregnant! Yes! Good boy! Congratulations sa atin mga anak! Magkakaroon na naman kayo ng kapatid! Sigaw ni Andre. Napangiti na lang si Samantha sa kakulitan ng asawa at wala nang magawa dahil tama siya. Buntis na naman siya sa pangatlong anak nila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.